Tatlong stoic wisdom na dapat mong isabuhay sa panahon ng kaguluhan para maging tahimik, matatag at makabuluhan ang iyong buhay. Habang lumalapit ang pagpapalit ng taon, mas lalong nagiging magulo ang mundo. May krisis sa ekonomiya, relasyon, kalusugan at maging sa pananampalataya. Taon-taon ay nagiging mas masama ang mundo. Hindi natin ito mapipigilan. Pero alam mo ba na hindi ang mundo ang totoong problema? Kundi kung paano tayo tumutugon sa mga krisis ng buhay at sa pagsama ng mundo. Sa video na ito, ibabahagi ko ang tatlong payong makakatulong sa iyo upang manatiling matatag, malinaw ang isip at tahimik na namumuhay lumipas man ang maraming taon. Sabi ng Stoics, you suffer more in imagination than in reality. Alam mo ba na mas marami tayong paghihirap at pagdurusa na nararanasan sa ating isipan kaysa sa aktual na nangyayari sa realidad? Madalas kasi tayong mag-alala sa mga bagay na hindi pa nangyayari o maaaring hindi naman talaga mangyayari kailanman. Sa ating imahinasyon, pinalalaki natin ang problema hanggang sa masaktan tayo kahit wala pang tunay na dahilan. Ang takot at pag-alala ay produkto ng maling pag-iisip, hindi ng sitwasyon mismo. Kapag natutunan natin kontrolin ang ating isip, nababawasan ang sakit at nagiging mas malinaw ang ating desisyon. Kaya ang payo natin, unang payo, ituon ang lakas sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Maraming bagay ang wala sa iyong kontrol tulad ng politika, ang presyo ng bilihin, ang opinyon, reaksyon at aksyon ng ibang tao. Ang tanging kontrolado mo lamang ay ang iyong isip, ang iyong desisyon, ang iyong aksyon at ang iyong reaksyon. Halimbawa, kung mawalan ka ng trabaho, hindi mo kontrolado ang desisyon ng kumpanya. Pero kontrolado mo kung magrereklamo ka o kikilos ka para maghanap ng bagong oportunidad o bagong trabaho. Sa mga panahong darating, mas lalakas ang inggit, ang bashing at panghuhusga. Kapag nasanay kang humugot ng lakas sa opinyon ng iba, madali kang mawawasak kapag sila'y tumalikod. Isa sa pinakamadalas na paalala ng Stoic wisdom ay, if you live by praise, you will die by criticism. Kaya ang payo natin, ang pangalawang payo natin, huwag ibase ang sarili sa papuri o paninisi ng iba. Halimbawa, kung gumagawa ka ng tama ngunit pinupuna ka, magpatuloy ka. Ang konsensya mo ang tunay na sukatan, hindi ang mga likes o ang mga comments na natatanggap mo sa social media. Lagi mong alalahanin na kapag ang value ng iyong sarili o ang halaga ng iyong sarili ay nakaasa sa papuri ng iba, na inaakala mo na may saysay o halaga ka, kapag papuri ang naririnig mo, magiging marupok ka kapag dumating ang puna o ang batikos. Ang papuri ay pabago-bago at nakadepende sa opinyon ng tao. Kaya hindi ito matibay na pundasyon ng iyong pagkatao. Kapag nasanay kang humingi ng validation, madaling masisira ang iyong loob sa isang negatibong salita lamang. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa konsensya at prinsipyo, hindi sa palakpak ng madla. Totoo, masarap ang palakpak at papuri, pero hindi dito nasusukat ang iyong halaga at tunay na lakas.
Ang taong alam ang kanyang layunin ay nananatiling buo kahit purihin o batikusin. Isa sa pinakapayak ngunit makapangyarihang payo ng Stoic wisdom ay ang silence is strength. Sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, hindi lahat ng laban ay dapat patulan. May mga taong gusto lang makuha ang iyong emosyon, hindi ang katotohanan. Kaya ang pangatlong payo natin, piliin ang katahimikan kaysa sa walang saysay na diskusyon. Halimbawa, kung may nanlalait o nang iinis sa iyo, ang hindi pagsagot o hindi pagpatol ang pinakamabuti at pinakamainam na sagot. Ang katahimikan ay hindi kahinaan o kabobohan, kundi tanda ng kontrol at karunungan. Ayaw mo lamang makagawa o makapagsalita ka na magpapalala ng sitwasyon. Hindi lahat ng argumento ay nararapat patulan, lalo na kung ito ay puno ng galit o kamangmangan. Ang mga mangmang o ang mga taong nagdudunong-dunungan ay hindi kailanman pumapayag na matalo sa argumento at gagawin ang lahat kahit ang manakit, sumira at pumatay ng tao. Hindi mo kailangang patunayan na matalino ka o mas matalino ka kaysa sa kaargumento mo. Sa pananahimik, iniiwasan natin ang hindi kailangang gulo at napapangalagaan natin ang ating kapayapaan. Kapag naisapamuhay mo ito, nagiging mas malakas ka sa pagkontrol ng iyong emosyon at provokasyon ng ibang tao. Sa maraming pagkakataon na dadaan sa iyong buhay, lagi mong tandaan na ang katahimikan ang pinakamalakas na sagot na maaari nating ibigay. Kung nararamdaman mong mabigat o magulo ang mundo ngayon, i-comment mo, pipiliin kong maging matatag. I-like ang video kung may isang payo na tumama sa iyo o nagkaroon ng kabuluhan sa iyo. Sa pagwawakas, ituon ang iyong lakas sa mga bagay na kaya mong kontrolin, ang iyong isip, desisyon, aksyon at reaksyon. Dahil kadalasan ng paghihirap ay nagmumula sa labis na pag-iisip at pagdepende sa opinyon ng iba. Lagi rin nating tandaan na huwag nating ibase ang ating sarili sa papuri o kritisismo at piliin lagi ang katahimikan, sapagkat ang malinis na konsensya at tahimik na pagtitimpi ang tunay na anyo ng lakas. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.